Sa nakaraan ay hindi na nakaimik pa si Reynold nang biglaang saksakin siya sa likuran, ng matalas na metal ni Kang Woo. Nang lingunin siya ni Reynold ay agad siya nitong nakilala, matapos na bahagyang malaglag ang suot niyang maskara. Napakamot naman si Kang Woo saka na itanong kung ganoon din ba, ang ibang mga hero sa manhwa na mahilig umakting. Ngunit bago pa ang kaganapang iyon sa nakaraan ay nakikipaglaban so Valzahark, abala din naman si Kang Woo sa ginaganap nilang duelo ni Sehon. Agad na paatras si Sehon nang atakehin siya ng espada ni Kang Woo, at habang nasa ere naghanda siya upang sa mga susunod na atake. Hinalap ni Sehon ang enerhiya mula sa paligid, at mula doon nabuo niya ang isang sword technique na may anyong dragon. Habang nasa gitna ng paghahanda si Sehon, nakaabang naman si Kang Woo sa susunod nitong gagawin tanan ang kanyang armas. Animoy dinambahan ng dambuhalang halimaw si Sehon at kasabay ng pagwasiwas ng espada, ay ang mabilis na pagsugod nito patungo sa ating bida. Malakas na tumama sa pader ang atakeng iyon dahil sa agarang pag-iwas ni Kang Woo, na lumikha din ng makapal na usok na halos bumalot sa buong lugar. Hindi pa man ito napapawi lumabas na mula rito ang nakasisilaw at malakas na atake ng ating bida, kaya't mabilis na isinalag ni Sehon ang kanyang espada ngunit nagawa pa din siya nitong madaplisan. Tumilapon si Sehon ng tamaan ng atake habang si Kang Woo ay nakatayo sa di kalayuan. Ayon sa ating bida ang planong duelo na ito ay para lang mailayo si Sehon kay Reynold, ngunit sa pagkakataong iyon na pagtanto niyang nalampasan na ni Sehon si Chien Mujan. Ayon pa sa ating bida kapag nagpatuloy ang ganitong paglago at bilis ni Sehon, magagawa niyang talunin ang mga princess ng Hell nang walang kahirap-hirap. Ngumiti si Kang Woo at inisip na tingnan na lang nila kung hanggang saan ang limitasyon ni Sehon. Inactivate ni Kang Woo ang Gaebulg at Power of the Tempest kaya nabuo ang Gangner, para subukan ang lakas ni Sehon. Pero hindi pa man nasusubukan ni Kang Woo si Sehon sa kanyang pag-atake ay biglang tumawag si Echidna at nagtatanong kung naririnig ba siya nito. Salaysay ni Echidna na si Balzac ay hinahabol ni Reynold at mamamatay na ito. Napaisip naman si Sehon kung bakit nahinto ang kanilang paglalaban ni Kang Woo. Sinabi ni Kang Woo na manatili lang doon si Echidna dahil titingnan niya ang nangyayari. Gumamit si Kang Woo ng Power of Surveillance para makita ang nangyayari gamit ang mga summon being. Nagulat si Kang Woo dahil masama ang nangyayari, mas lumakas pa si Balzahark dahil sa contract nito sa kanya pero natatalo ito ni Reynold. Malaki ang pinagkaiba sa kapangyarihan ng mga ito, kapag iyon ay nagpatuloy maaaring mamatay si Balzac. Mula sa Power of Surveillance ay napagtanto ni Kang Woo na mas lumakas pa si Reynold. Napatanong na lang siya sa isip kung bakit ito lumakas. Hindi niya alam kung bakit bigla itong nagliliwanag at sobrang lakas nito. Napatanong pa si Kang Woo na kung na-awakened ba si Reynold sa komportabling buhay. Naguguluhan si Kang Woo kung tutulungan ba niya si Balzac, pero hindi mananatili muna siya hanggang sa tamang pagkakataon. Pero kapag nangyari yun ay maaaring mawala sa kanya si Balzac. May isang bagay siyang napansin yun ay bakit suot-suot ni Balzac ang pink apron habang nakikipaglaban ito. Ang kanyang naging pasya ay isang delikadong sugal pero wala siyang pagpipilian. Inalis ni Kang Woo ang kanyang sandata kaya laking pagtataka ni Sehon. Sinabi ni Kang Woo na marahil nakatanggap si Reynold ng isang revelation sa ngayon, kaya itigil na muna nila ang kanilang duel at puntahan nila si Reynold para makinig ng revelation. Natuwa naman si Gaia at sinabi na umalis na sila. Pagdating nila sa lugar ay laking pagtataka ni Sehon dahil wala doon si Reynold bagkus ang nakita lang nila ay ang malaking bakas nito sa sahig na bahagyang bumaon. Mungkahi ni Sehon na baka gumamit si Reynold ng vibrating step para makaalis ng mabilis. Pahayag ni Kang Woo na baka ang dahilan noon ay para harapin ng mag-isa si Balzahark o ang Demon Cult. Gumamit si Kang Woo ng Power of Speed sabay tumalon palayo para sundan si Reynold. Tanong ni Gaia na ano ang nangyayari. Utos naman ni Kang Woo na sumunod agad si Sehon kasama nila Gaia. Sa isang banda ay natutuwa si Kang Woo dahil ang sugal na ginawa niya ay umaayon sa plano. Balik sa kasalukuyan nang sinaksak ni Kang Woo si Reynold mula sa likod. Sa isip-isip ni Kang Woo na halos mawala sa kanya si Balzac pero hindi niya naisip na siya o ang sinumang nagbabasa ng webtoon na iyon ang nag-iisip na si Reynold ang bida. Maya-maya sa lugar ay lumapit si Echidna kay Kang Woo at nagtanungan kung pwede na ba siyang umalis. Biglang sumigaw si Reynold kay Echidna lumayo ito kay Kang Woo dahil mapanganib ito.
Ngunit sumagot si Echidna na mas mabuting tao pa ay Kang Wu kaysa kay Reynold. Nagsumbong pa si Echidna kay Kang Wu na hindi maganda ang pakiramdam niya dahil si Reynold ay umaaktong magkaibigan sila kanina lang. Sabay utos kay Kang Wu na parusahan si Reynold. Salaysay ni Kang Wu na maya-maya lang ay parating na si Sehun at Gaia kaya kailangan ni Echidna at Balzac na umalis kaagad. Hindi naman mapakali si Reynold sa kanyang nasasaksihan habang napapaisip kung binabangungot ba siya. Biglang lumapit si Balzac sa kanila kaya tinanong siya ni Kang Wu kung kamusta ang injury nito. Tumawa si Balzac at sinabi na malalim ang kanyang pinsala pero naiigalaw naman niya ng maayos ang kanyang katawan. Dahil doon ay inutos ni Kang Wu na umalis na ito kasama ni Echidna, na mabilis namang sumunod si Balzac sa kanyang master. Napagtanto ni Reynold na magkakasama pala ang mga ito at napaglaruan lamang siya. Mula sa pagkalugmok ay napaisip siya na iisang nilalang lang may kakayahan na pasunodin si Balzac at pakilyusan ng ganon, yun ay si Satan. Galit na tinanong ni Reynold si Kang Wu na kung ito ba ay Satan. Tugon ni Kang Wu na anong pinagsasabi nito. Hinawakan ni Kang Wu ang kanyang maskara at inaalis habang sinasabi kay Reynold na nagkakamali ito kung iniisip nito na siya ang masama at evil demon na nagbabalak wasakin ang mundo. Pag-alis ng maskara ni Kang Wu ay nakilala agad siya ni Reynold na siya ang master ng demonic dragon. Sa kanyang harapan ay pademonyong nakangiti si Kang Wu at sinasabi na hindi agad nalaman agad iyon ni Reynold. Galit na sumugod si Reynold gamit ang kanyang espada para atakihin dahil sa simula pa lang ay pinaglalaruan na siya nito. Pero bigla siyang napahinto matapos makaramdam ng sobrang sakit ng kalamnan dahil sa ginawa sa kanya ni Kang Wu at sa sobrang panghihina. May pangungot siyang sabi ni Kang Wu na hindi nito maaaring abusuhin ang katawan nitong may butas. Hinawakan pa ni Kang Wu ang dibdib ni Reynold na may sugat habang sinasabi na parurusahan ito dahil sinusubukan nitong mamuhay ng komportable. Inasar-asar pa ni Kang Wu si Reynold na kisyo wala siyang lunas sa matinding karamdaman nito. At kung nauunawaan ni Reynold ay bigkasan na lang nito na mamamatay ito para kay Tyrion. Minura ni Reynold si Kang Wu dahil sa mga kaidemonyuhan nitong ginagawa sa kanya. Humingi ng tawad ang ugok nating bida habang tinutuloy ang patayin si Reynold. Pahabol pa ni Kang Wu na tatandaan niya si Reynold habang umalangaw-ngaw ang sigaw nito dahil sa sakit. Maya-maya ay dumating na sina Sehun sa lugar. Tanong nila kay Kang Wu na kung nakita nito si Reynold. Dahil alam ng ating bida na dumating na sila Gaia ay nagkunwari itong umiiyak at nagmumura habang hawak ang katawan ni Reynold. Sumigaw pa ito sa ngalan ni Tyrion at Gaia na kung naririnig siya ng mga ito ay sumagot. Tanong na pasiga na kung bakit ang buhay ni Reynold ay nagtapos lang sa ganon. Nang makita ng tatlo ang sinapit ni Reynold ay nanlumo ang mga ito. Humingi ng tawad si Kang Wu sa kay Reynold dahil hindi siya nanghingi ng duel dito, di sana ay buhay pa ito. Malungkot na sinabi ni Gaia na hindi iyon responsibilidad ni Kang Wu. Pero sa isang banda ay nakangiti ng pademonyo ang ugok nating bida habang iniisip na tama iyon, hindi niya iyon responsibilidad. Kung may dapat mang sisihin yun ay ang masamang demon na si Satan na gumawa ng mga pakulo at pinatay si Reynold. Maluhaluhang sinabi ni Kang Wu na kupas na ang liwanag. Bumaba si Gaia at sinabi na nawalan na naman sila ng isang bayani. Sinabi pa niya kay Kang Wu na hindi pa huli ang lahat. Hinawakan siya nito sa balikat at inutos na tumingin si Kang Wu sa kalangitan. Hindi man niya iyon nakikita, pero mayroon itong walang katapusang star na binibigyan ng liwanag ang madilim na gabi. Gaya ng mga stars, si Kang Wu at ang lahat ng Guardians ay magsisilbing liwanag sa dilim, hanggat ninanais ng mga ito na protektahan ang sangkatauhan. Dagdag pa ni Gaia na hindi pa nawawala ang liwanag. Namangha naman si Kang Wu dahil pamatay ng linya ang sinasabi ni Gaia. May paluha effect pa si Kang Wu at sinabi kay Gaia na tama ito hindi pa nawawala ang liwanag. Matapang na sinabi ng ugok nating bida na hindi nila hahayaan na mawala ang liwanag. Natuwa si Gaia at sinabi na naniniwala siya kay Kang Wu at sa likod naman ay mangiyak-ngiyak si Sehun. Sa isip-isip ni Kang Wu ay natutuwa siya dahil nawala na ang tinik na magbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan at ang tiwala sa kanya ng Guardians ay mas lumakas pa. Mungkahi ni Kang Wu na dahil kailangan nilang ihanda ang libing ni Reynold ay kailangan na nilang bumalik. Pero lumutang ang espada ni Reynold at nagliwanag ito kaya laking pagtataka nila. Mula sa espada ay lumabas ang malaking amahi ni Tyrion na galit at nagtatanong kung sino ang pumatay sa kanyang anak.
May lumabas na notification na ang hero god na si Tyrion ay galit na galit. Muli pa itong nagtanong na kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Natulala si Kang Wu at pinagpawisan habang naiisip na hindi iyon tama.